Kamakailan lang ay nagtrending ang aking video sa TikTok na umabot ng 3.8 million views patungkol sa nangyari sa isang hotel sa Angeles City, Pampanga. Maraming nagtaka at nagtanong kung ano nga ba ang nangyari sa naturang hotel. Ano nga ba ang mayroon sa hotel na iyon? Ito ay ang Maganda Hotel sa Pulong Maragul, Balibago sa Angeles City. Ito ay kilala noon bilang Miyabi Court Motel. Dito nangyari ang karumal-dumal na ginawang pagpatay sa isang dalaga na si Katrina Gantan. Isang call center agent at ang pumatay mismo ay ang kanyang kasintahan na si Adonis Reyes, na katrabaho mismo ng biktima. Taong October 4, 2010 nang mangyari ang krimen. Ayon sa investigasyon ay pinlano umano ng sospek ang pagpatay kay Katrina dahil sa pakikipaghiwalay nito sa kanya. Noong una ay maayos naman ang kanilang relasyon. Subalit nang malaman ni Katrina na may asawa na pala itong si Adonis, ay nakipaghiwalay ang dalaga sa kanya. Hindi raw matanggap ng sospek ang hiwalayan nila. Kaya sa huling pagkakataon ay nakiusap si Adonis kay Katrina na magkita sila sa hotel para daw maayos ang kanilang closure. Pumayag naman si Katrina at nakipagkita nga sa mismong hotel. Walang kaalam-alam ang dalaga na dito na pala magwawakas ang kanyang buhay. Nang magkita sila ay nagmakaawa pa raw itong si Adonis kay Katrina. Ngunit ayaw na talaga nitong makipagbalikan. Kaya dito na nga sinimulan ng sospek na saksakin ang biktima gamit ang kutsilyo. Nakatakbo pa raw si Katrina papunta sa CR ng kanilang unit. Ngunit hindi nito nagawang maisara at makandado ang pintuan, kaya doon ay tuluyan na siyang walang awang pinagsasaksak. Nang tuluyan na siyang mawalan ng buhay ay dito na ginawa ng sospek na pugutan ang biktima gamit ang bread knife. Inilagay ng sospek ang ulo ng biktima sa isang itim na garbage bag. At saka lumabas ng kanilang unit na dala-dala ito. Nagtaka ang mga empleyado ng hotel na bakit siya lang mag-isa ang lumabas sa kanilang kwarto. Nagdahilan ng sospek na tulog pa raw ang kasama nito dahil sa labis na kalasingan. Nagtanong ang isang empleyado ng hotel na kung maari ay puntahan o i-check muna niya ang kasama nito bago siya umalis. Pumayag naman si Adonis at sinamahan pa niya ang empleyado na puntahan ang mismong kwarto. Ngunit si Adonis lang ang pumasok at umaktong magpapaalam kay Katrina. Sinindihan pa nito ang shower para palabasin na naliligo si Katrina. Kaya nang paglabas ni Adonis ay okay na daw at naliligo ang kanyang kasama. Naniwala naman ang empleyado, kaya tuluyan nang nakaalis ang sospek. Nang oras na para mag-check out sa unit si Katrina, ay tinawagan pa ito sa telepono ng hotel staff para sana sabihin na oras na para mag-check out ito. Ngunit walang sumasagot sa telepono. Kaya pinuntahan na ito para katukin. Ngunit katakatakang wala rin sumasagot sa staff. Kaya nagpasya na siyang buksan ito nang walang permiso. At dito na nga tumambad sa kanya ang wala ng buhay na dalaga. Ipinagbigay alam nito sa kapulisan ng Angeles City ang nakita at agad naman itong inaksyonan. Bumalik tayo kay Adonis. Ayon sa mga nakakita rito
ay inilagay pa raw ng sospek ang ulo ng biktima sa isang locker room sa kanilang trabaho. Ngunit tinanggal rin ito agad at itinapon sa isang tulay sa Mabalacat. Isang linggo pa ang nakalipas bago matagpuan ng kapulisan ang nawawalang ulo ng biktima. Pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong si Adonis Reyes. Ngunit hindi pa rin nabubuo ang katahimikan ng pamilyang nawalan. Pagkatapos ng pangyayari ay tuluyan ng nagsara ang Miyabi Court Motel. Ngunit makaraan ng ilang taon ay muli itong binuksan bilang Honey Hotel at kalaunan ay pinalitan bilang Maganda Hotel. Hanggang ngayon ay bukas pa rin ito. May nagsasabi na kapag nagche-check-in daw sila sa hotel ay nakakaramdam sila ng bigat sa pakiramdam at animoy parang may umiiyak at humihingi ng tulong. Bagamat matagal nang nangyari ang krimen ay bakas pa rin sa mga nakakakilala at nakakaalam ang lungkot na nangyari sa mismong hotel na ito.